Ngayong gabi, Wish mo bang magkanegosyo? Ma-inspire sa kwento ni Angelica. wish mo bang magka-baby? Pakinggan ang kwento ni Jocelyn. Dininig ni Lord yung panalangin ko. Wish mo bang maging utang-free? Alamin ang mga practical tips ni financial coach Randall Chongson. Wish mo bang gumaling sa sakit? Tunghayan ang kwentong himala ni Eliza. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Wish Granted! Susunod na. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya. 30 anyos na ng mag-asawa si Jocelyn at Robert. Kaya naman, puspusan rin ang kanilang pagsusumikap na magkaroon na ng anak. Excited pa kami tapos marami kaming pangarap. Siyempre kasama doon yung pagbuo ng pamilya. Gusto nga sana namin mas marami, mas okay. Ngunit, di naging madali sa kanila ang pagbuo ng anak. May problema ako, polycystic. Ibig sabihin no, hindi madalas yung pangingitlog ko as female. Siya naman, kulang yung kanyang cell. Lungkot at pagkabalisa ang dulot ng sitwasyon kay Jocelyn. Gustong-gusto niyang bigyan ng supling ang kanyang asawa. Siyempre dapat suklian ko yung pagmamahal na binibigay niya sa akin. At alam kong yun lang ang makaya kong sa kanya, i-gift sa kanya yung pagbubuntis, yung pagkakaroon ng baby. Buwan-buwan, umaasa si Jocelyn na makabubuo silang mag-asawa ng supling. Ngunit sa tuwi-tuwi ay pareho lang ang nagiging resulta. Tumatanda na rin ako, 37 years old. Parang hindi na yata matutupad yung pangarap namin. Tuwing magkaka-mens ako, doon ko na susumpungan na mag-self-pity. Lagi ko sinasabi sa kanya na wala pa tayong baby, ganito, kasi meron ako. Minsan nawawalan ako ng pag-asa. Kahit na nawawalan na ng pag-asa si Jocelyn, si Robert naman ay nagpapakatatag para sa asawa. Lahat ng paraan ay ginawa na upang magkaroon ng katuparan ang minimithi. Dumating kami sa point na yun, we try yung sa Obando na sumayaw kasi yung fertility dance ay makakatulong daw. And we hope na magkakaroon kami. Hindi pa rin nagkaanak ang mag-asawa. Isang gabi, di sinasadyang makapanood ang mag-asawa ng 700 Club Asia. That there's a woman who's watching us right now na talagang right this minute, humahagulgul ka. Tapos nung pag-tune in ko, naano ko si Connie Reyes na nagpe-pray siya, na nagsasabi siya ng konting iyak lang ang kailangan mo. Malay mo sa pag-iyak mo, maawa sa iyo ang Diyos. Na-inspire ako na matutugunan yung prayer kasi yun nga, yung based dun sa mga story na pinalabas na sa TV. And alam ko magkakatotoo yun. Nagdulot ng pag-asa sa puso ni Jocelyn ang panalangin iyon. Kaya naman, pinasya nitong ipagpatuloy ang pagpe-pregnancy test bawat buwan. Almost 5 months, dininig ni Lord yung panalangin ko. Na konting iyak lang pala talaga. Isang gantimpala mula sa Diyos, si Jamel Ross Valderrama, ang bunga ng matagal na pagpapagal ng mag-asawa. Di maipaliwanag ang ligaya na nadarama ni Jocelyn at Robert sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Masaya. Nahawakan ko na siya, yung dugo ko, sarili kong baby. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat, maraming salamat. Alam mo, Alex, yung situation nila, ni Robert and Jocelyn, madalas maraming ganyan ngayon kasi nga they got married late, di ba, in their 30s, di ba? Madalas ngayon, late na mag-asawa yung mga singles di ba? Nagiging sitwasyon nila yung nakita lang natin ngayon. Well, I'm sure doon sa istorya na yun, maraming makaka-relate sapagkat talaga namang ang hirap kasi sa akin talaga, ang problema nga sa amin noon, talagang mabilis, talagang masyado kaming ni Judy, yung kumate mo. Okay. So ang problema namin para wag dumami. Pero sa iba kasi, iba. So yun ang tanong, bakit ganun? No? May purpose si God Like for example, wish mo nga yun, but somehow, kailangan mo lumapit kay God Yes. Kailangan, hindi lang basta lapit kasi yung paghingi ng baby, lalo na yung maraming, yung parang sa tingin ng siyensya, hindi ka pwede. You need the miracle. Yes. At kailangan mo talagang lumuhod sa Panginoon. Ang sabi din nga ng Bible,
those who seek the Lord, you must seek Him with all your heart. At saka, ang sabi doon, lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya tinatanggihan. So, ang importante lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Because our God is the God of the impossible. That's right. And also, Alex, ang nakikita ko dito, sometimes we have the tendency to focus on the blessing and not on the blesser. Correct. And the Lord wants us to have, to focus on Him. Di ba sabi nga natin, inaawit nga natin ito, seek first His kingdom and righteousness. And all these things will be added unto you. Siguro, the Lord is preparing us to be parents. Kaya tayo pinaiintay. But we cannot be parents if we don't surrender our lives to Him. Kung hindi natin isusuko sa ating banal na Ama, no? Yung ating mga buhay para mabigyan tayo ng wisdom, no? Mabigyan tayo ng kakayahan, to be the kind of parent that He wants us to be. So, all we need to do is to come to Him. Baka ito lang yung opportunity na hinihintay ng Panginoon na kayo ay lumapit sa Kanya at isuko nyo ang buhay nyo sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat na Ikaw ay isang Diyos na mapaghimala. Nakita namin, Lord, sa buhay ni Jocelyn and Robert na gumagawa ka ng imposible. Lumalapit kami sa iyo ngayon, Panginoon, at inaamin namin, Lord, na hindi namin kaya. Inaamin namin na minsan dun kami nakatuon sa mga gusto namin, Panginoon, sa mga nais namin at hindi kami nakatuon sa nais ninyo. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Humihingi kami ng tawad at minsan hinuhuli ka pa namin. Lord, patawarin niyo po kami. Lord, salamat at binigay mo ang sarili mong anak para magkaroon kami ng kalayaan sa mga bagay-bagay na pilit na pumipigil sa amin, Lord, para mangyari ang gusto mo sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. We thank you, Lord, that Jesus came, died on the cross for our sins and paid for it all. Para kami ay magkaroon ng bagong buhay, bagong relasyon sa inyo, para kami manumbalik sa inyo, Lord. Lord, isinusuko namin ngayon ang aming buhay at nananalig kami na Ikaw ang gagalaw para sa aming ikabubuti. Ikaw ang gagalaw, Lord, to grant our wishes, Lord God, your way in your time. Lord, tulungan mo kaming lumakad ayon sa gusto ninyo, Panginoon. Let your Holy Spirit fill our lives and allow us to walk by faith and not by sight. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Taos puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Balitaan mo naman kami, kapatid. Please text yes space to 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe number 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Eternal life granted because of your faith in God. Ang pangalan mo ngayon, kapatid, ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Salamat kay Jesus dahil ang utang nating kasalanan ay binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo. Pero kapag pera ang inutang mo, dapat bayaran mo. Oo naman, kaya pag-uusapan natin ngayon ang utang sa Facts Report. Ito ang Facts Report. Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo maiiwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam niyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Ay naman sa taong bayan kaya tayo baon sa utang ay dahil wala tayong pera kaya nangungutang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre gipit yung tao. Kung meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para matugunan din yung mga gastusin sa bahay. Pinakamaganda kasi ng paraan para umugos sa pagkautang is nag-uumpisa yun sa paano paggastos natin. So babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, ano? Isa, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford.
dapat doon yung wastong paggamit ng budget. Alam niya ano yung ginagastos niya, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin. Kasi ang paggastos, merong need, merong want yan. Isang para mabuhay, isang para masaya. So, balanse dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag-utang para mabili yung mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin ma-afford. Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sanhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Bakit ganito ang buhay? Bakit ganito ang pag-ibig? Ilan lamang yan sa mga katanungan na natatanggap ng aming mga trained counselors sa aming 24/7 prayer center. Meron ding nagtatanong tulad nito mula sa bucket list ni Juvie. Bakit walang nagmamahal sa akin? Lagi na lang akong pinapaasa, tapos iniiwan. Juvie, nako, alam mo minsan, maaaring iba ang nababasa mo, no, sa mga intensyon ng mga nakapaligid sa iyo, no? Kailangan mo ng wisdom, no? Kailangan mong unang-una manalangin para ma-reveal sa iyo ng Panginoon kung ano ba talaga ang intensyon ng mga tao sa paligid mo, 'di ba? Tapos ang isa pa diyan, kailangan tingnan mo yung sarili mo. Meron ka bang mga character traits, no, na kailangang mag-improve, no? Kasi lagi naman yan yung mga sitwasyon always teaches us. Sabi nga, tutor daw itong mga nangyayari sa atin, itong mga trials. Tutor natin yan So ano yung pwede mong matutunan? Maaring gusto ng Panginoon, ayusin mo yung buhay mo, kung saan ka nagkukulang, sisikapin mong magbago, 'di ba? To become Miss Right for your eventual Mr. Right, 'di ba? Sa tamang panahon, darating din, no, yung hinahanap mong pag-ibig. Alam mo minsan ang sagot sa para ikaw ay mahalin, ikaw ang magmahal, no? May mga binigay ang Panginoon sa iyong paligid na kailangan ang pagmamahal mo. Maybe when you start giving love, 'di ba? Sabi nga nila, love begets love. You will start receiving love. Diba? Subukan muna natin yan. At saka maraming panalangin. And I am sure the Lord is your shepherd. He will guide you. Kung humahaba rin ang inyong bucket list o katanungan sa buhay tulad ni Juvie, pwede kayong tumawag sa aming prayer center. Ang aming hotline ay 737-0700. Again, that's 737-0700. Pwede rin kayong mag-text. Ang aming Smart, Globe at Sun numbers ay nasa inyong TV screen. O mag-shout out sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Baka sa susunod na Martes, ang tanong nyo naman ang aming sasagutin dito sa The Bucket List. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sino ang babaeng ito? Is it A, Angelica? B, Riza? C, Jonah? Only the 35th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 737-0700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, kilalanin siya mamaya at abangan ang kanyang kwentong himala. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry, keep on joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Wish mo bang gumaling sa sakit? Tunghayan ang kwentong himala ni Eliza. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming mga papremyo. Susunod na.
Nakaranas na si Mary Grace ng pang-aabuso mula sa isang taong kanilang pinagkakatiwalaan. Wala akong mapagsabihan kung ano yung sama ng loob ko. Hanggang nabuksan ko po yung 700 Club, tinanggap ko po si Jesus, naramdaman ko po na bumalik siya sa akin. Doon niya rin natutunang patawarin ang mga taong nakasakit sa kanya. Kailangan si Jesus lang po yung nasa puso natin, hindi po yung sama ng loob. It became possible for us to share with you such inspiring stories because of your continued support. Thank you for your help, and together we'll encourage people to love the Word, live the Word. Donate now. Visit www.cbnasia.org and click Give. Ang paglisan ng inang si Eliza patungong Amerika ang malungkot na pangyayari sa buhay ni Boyet. Pero mas nakakalungkot pa ang sumunod na pangyayari. Sinabi sa akin na wow, talagang stage 3 yung cancer, yung major blood vessel apektado na, tapos yung kanyang liver well infected na, talagang wala na. Ngayon kung i-chemotherapy hindi niya kakayanan because of her age. And then sinabi ng doktor, to her doctor na 2 years na lang or less ang buhay niya. Parang yung pag-uusap parang speechless, yung ganun, parang hindi totoo ganun. Sana hindi. Ganun, kaya lang we have to admit, di ba, kung ganun yung situation. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, naisip nilang tawagan ang madalas nilang kasangga sa tuwing may dilubyong nararanasan sa buhay. Ang counseling center ng 700 Club Asia. Sabi niya na talagang isamba yung part ng katawan ng mami mo na may sakit. Sinabi ko sa kidney. Sabi niya, hold your right kidney. Then we will pray, then isipin natin na mag-flow over yung ginagawa nating pananalangin at yung healing power ng Panginoon mula here in the Philippines, yan ay mag-flow over sa America. Yung I know that there is power in God na talagang nakawala. Nakikinig ako habang tumatawag siya. Kaya nagpre-pray din ako, kasabay nila. Dala ang bagong pag-asang hatid ng panalangin sa Diyos. Muling kumonsulta sa ibang espesyalista si Eliza. Matapos ang ilang araw, isang tawag ang kanilang natanggap. Kasama nito ang isang fax message mula sa kanilang inang si Eliza. Yung kidney talaga, yung kanyang liver, normal, yung kanyang abdomen and other organ, talagang wala, sa kidney lang talaga. Then, naka-schedule na agad siya for open surgery. From nowhere, yung 2 years, yung gano'n na naging talagang curable yung sakit. Clear and very clear. That's a miracle. And that's, I think, through prayers, di ba? I'm now a cancer survivor kasi after the thorough exams, yung PET scan, when ang cancer cells hindi siya nag-spread. And I thank my God, and I thank my pastor son and my son Melvin. And all who pray for me, lalo na 700 Club. Nakita ko doon yung power ng prayer. Alam mo, Alex, naalala ko yung si Jairus Diba? When he went to Jesus, diba malayo yung anak niya. Diba? Tapos humingi siya kay Lord ng na i-heal yung anak niya na may sakit. Diba? Ito, malayo sa Amerika yung nanay nila, di ba? And yet, God talaga showed Himself faithful to answer their prayer. No? Talagang wala imposible sa Panginoon. Personally, ako po'y naniniwala sa miracle healing sapagkat, alam mo, Felice, ang Panginoon, binigyan ako ng ministry, yung prayer for the sick. Yes. At sinasabi ko sa kanila, wala akong galing para mapagaling sila, but I pray for them. At yung faith nila, Amen. No, at saka yung habag ng Panginoon, at saka sinasabi sa Bible na siyang dakilang manggagamot, siya lumikha sa atin No? Yung bang may expectation, manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, alam ko, marami po ngayon nang sumasabay sa amin ng nananalangin ng iba, Panginoon, ay na-inspire sa mga stories of healing and miracles na napapanood nila sa show na ito. Panginoon, salamat po sapagkat sa mga sandaling ito, you are true to your words. Kayo po, Panginoon, ang nagpakahayag sa Biblia that by your stripes we are healed. Yes, At sinabi rin po sa banal na kasulatan,
walang karamdaman na inilapit sa iyo na hindi pinagaling. Katunayan, maski yung humawak sa iyo mga laylayan na may pananampalataya, gumaling sila. Lord, sa sandaling ito, Lord, dalangin ko, Panginoon, please, Lord God, release your divine healing sa lahat po ng tumatawag sa inyo. Humingi po ng tulong. Yung mga may sakit na mga cancer, yung mga tinaguriang terminal sickness, Lord, in the name of Jesus, I declare and I release your divine healing from your mighty throne. Let your divine healing flow through them. Even right now, as I pray and I speak, merong pinagagaling ngayon sa sakit sa puso. Yes, yes. Claim your healing in the Lord. Thank you, Lord. Merong may matinding ulcer, the Lord is healing you right now. Merong ear problem, the Lord is healing you right now. Thank you, Jesus. Merong lung problem, the Lord is healing you right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Merong tuberculosis, the Lord is healing you right now. May lung cancer, the Lord is healing you right now. It doesn't matter kung anong stage yan. Manampalataya kayo sa Lord sapagkat ang sabi ng Panginoon, there is nothing that is difficult for me. Yes, Alex, there is someone who has diarrhea. The Lord is resolving that right now in the name of Jesus. There's also someone with lupus. The Lord is healing that. Receive your healing. Merong spine that has a degenerative disease. The Lord is healing that right now. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone who has malaking problema and you think that there is no way out of it. The Lord is giving you wisdom right now. Receive it in the name of Jesus. Receive it. The Lord is saying, fear not, for He is with you. Do not dismay. He is your God. He will strengthen you and help you and uphold you. Receive that now in the name of Jesus. In the name. Meron ding dumudugo, a lady who is bleeding. The Lord is healing that. Receive your healing right now in the name of Jesus. Amen. Wish mo bang magkanegosyo? Ma-inspire sa kwento ni Angelica. Nood na at pwede ka pang manalo ng aming mga papremyo. Susunod na. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry, keep on joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Sobrang saya ko po talaga magbigay sa 700 Club. Marami nga talaga pong natutulungan doon ng mga tao, lalo na sa mga nasasalanta ng bagyo. Yung pagpapala naman po sobra-sobra. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Cairuz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Isang kilalang negosyante si Angelica sa kanilang bayan sa Odjongan, Romblon. Bagamat maganda ang kinikita noon pa man, hindi nakaranas ng kapayapaan at kaligayahan si Angelica. Hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Nagsisimba nga ako pero 1 hour lang. Pero parang pag iniiwan ko yung tindahan ko, parang ako ay naliligalig na walang tao sa tindahan ko. Naging malaking pagsubok kay Angelica ang mga pinagdaanan sa panganganak. Lahat ng 3 niyang anak na babae ay sinilang sa pamamagitan ng cesarean section. Nagdulot ito ng mas malalang karamdaman sa kanya. After 1 month na CS ako, ay nagnana yung opera ko. Nagkaroon ng infection. So, na-infection yun kasi sabi ng doktor, 1 in a million yung case ko na yung soluble na sinulid na ginamit sa tiyan ko para tahiin, hindi natunaw. Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Noon pa lang, doon ako nag-start, naglong sa Panginoon. Nang mabalitaan ng kanyang kapatid ang nangyari sa kanya, binigyan siya nito ng Biblia. Dahil dito, nagkaroon ng interes si Angelica na saliksikin ang tungkol sa Panginoon. Sa tulong ng kanyang nurse,
unang naipaliwanag kay Angelica ang kaligtasang hatid ni Kristo. Nag-attend ako ng Sunday worship. Tapos nung nag-message na, umiyak talaga ako ng todo sa Panginoon. Sumabog yung luha ko, yung laway ko, yung pawis ko. Na-touch talaga ako. Sabi ko, Lord, ang dami ko palang pagkukulang sa'yo. Noon on that time, tinanggap ko talaga si Lord as your Lord and Savior. Nang gumaling, naging aktibo si Angelica sa pagdalo sa mga Kristiyanong pagtitipon. Gayunpaman, hindi naging madali ang paglalakbay niya sa buhay Kristiyano. Hindi talaga madali. Ang dami kong trials and persecutions. Lumayo yung mga dati kong friend. Hindi dito natapos ang mga pagsubok na kinakaharap ni Angelica. Muli siyang tinamaan ng karamdaman. Nagkaroon siya ng ovarian cyst na naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Nag-shrink na yung mga veins ko. Kumuha ng chopper yung kapatid kong doktora. Nasa Cabanatuan siya. Siya ang nagdala ng chopper dito para isakay ako pa Manila. Sa tulong ng mga salita ng Diyos na naipunla sa kanyang buhay, patuloy na kumapit si Angelica sa mga pangako ng Panginoon para sa kanya. Kasi sabi ni Lord, trust the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Yun ang pinanghahawakan ko sa aking buhay. Kahit na anong mangyari, sa Panginoon pa rin ako hahawak, hindi sa tao. Sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, himalang gumaling si Angelica. Kasabay ng kanyang paglago sa Panginoon, unti-unti na ring lumalago ang kanyang business. Bukod sa grocery store, meron ng bake shop si Angelica at supplier na rin siya ng pastries di lamang sa Romblon, maging sa Maynila. Kaya sabi ko, Lord, talagang salamat. Every time na yung kabutihan ni Lord, talagang pinapasalamatan ko yun sa Panginoon. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, sino ang babaeng ito? Is it A, Angelica? B, Riza? C, Jonah? Only the 35th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. Kaya sali na! Sa buhay, libre ang mag-wish. Pero ang wish dapat dinadaan sa panalangin na may pananampalataya. At may pagsunod sa kalooban ng Diyos. In John 15:7, Jesus said, "If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Sa ating pawika, kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. So ask, keep asking, believe, keep believing, and receive, keep receiving that your wish be granted by God. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felici Pangilinan Buison. Ako naman po si Alex Tingsay na nagsasabing, si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. God bless you more. God bless you. See you next time. Look at that smile! Enjoy na enjoy ang aming cameraman at assistant cameraman na. Yung totoo, nagtatrabaho,